Kasi kayo ang patotoo, mga kapatid, na sumusunod sa aral ng Diyos. Yung mga kapatid na sumasampalataya, na lumalakad sa katwiran, kayo ang patotoo ng pagiging mangangaral namin. Naintindihan mo, kapatid na Rodel? Opo, kuya. Ngayon, yung mga ayaw sumunod, yung mga magagaling sa sarili nila, yung mga sila ang mga matutuwid, lumabas na nga kayo talaga. Bilisan ninyo. Sige na, bilisan na ninyo. Bakit? Kasi kung hindi naman kayo susunod, ay hindi naman magiging maganda. Pero mo, paano magiging karangalan mo ba yung mga ayaw sumunod? Kahit sino ka pa. Kahit sino ka pa. Kaya nga ang ano natin, ayaw nyo sumunod sa aral, lumabas na lang kayo. Iba kasi yung nagkakamali, nagkakasala, kapatid na Rodel, na hindi ang layon ay maging rebelde sa aral. Diba? Yung gumagawa ng mabuti at nagkakasala, nagsisikap yun gumawa ng mabuti. Pero kung kabulastugan din lang ang paggagawin mo at yung pagiging rebelde at yung hindi pagtalima, kaya nga magsitalima kayo, alam mo, I have to be very emphatic on this already, kapatid na Rodel. Medyo nakakainis lang yung mga yung mga kapatid na fanatic. Kasi sinasabi na naman nila, inggit lang daw tayong mga nag-exit. Ba't naman tayo maiinggit sa kanila Bakit kanila ba yung na yun? Kayamanan ba yun nila? Para kainggitan natin. Wala. Galing yun sa galing yun sa Opo. Wala naman tayong dapat ikainggit. Ang sinasabi nila, nainggit daw tayo kasi sila gumagawa ng mabuti. Gumagawa tayo ng mabuti, hindi lang natin pinapakita kasi bawal ng Biblia yun. Napakita yung ginagawang mabuti. Kasalanan yon. Brad Badong, matanong ko lang. Opo. Siguro marami pang, kasi di ba yung mga paninira sa iyo sinasabing wala ka daw utang na loob kasi nga nagtrabaho ka sa royal family, tapos ngayon sinisiraan mo sila. Yung mga ganong yung mga tanong ng mga fanatic yan kasi hindi ka naman talaga nila kilala So pwede mo bang makwento sa mga nakikinig ngayon o yung mga bagong exit o yung mga closet na anong reason, bakit ka nag-expose at bakit ka lumabas? Ano yung dahilan na umalis ka po? Mukha kayo po, nabaliktad tayo ngayon. Ako po yung in-interview pero hindi, kasi para sa kaalaman po yun ng lahat di ba? Kasi para madepensahan mo rin yung sarili mo. Kasi laging yung lagi kasing nakikwento mo, yung laging galit, ganito, ganun. Ang iniisip nila parang puro paninira. So, gusto kong para sa mga nakikinig na ano yung dahilan kung bakit ka umalis para malaman din ng mga bagong nakikinig, mga bagong lumabas. Opo. Maganda yung question po ninyo. Kasi kung hindi naman nila naumpisahan yung mga earlier videos ko, hindi po nila nga maiintindihan. Kasi yung unang-unang video ko, umahagulgul po talaga ako. Ngayon, alam ko na-delete na yun ng hindi ko lang alam kung merong kung sino man pong nakapag-save nung video na yun na umahagulgul ako, sana mag-trending pa yun uli at kumalat sa social media. Kasi ganito po yung nangyari. Regarding po dyan sa sinasabi nyo, tanong ninyo na bakit ang tagal-tagal mong nagtrabaho sa kanila? Tapos lumabas ka, nag-expose ka, wala kang utang na loob. Sila po ang walang utang na loob. 20 years ako nilang inalipin, wala naman po akong sweldo. Alam niyo po ba namatay yung 7 po kami kasing magkakapatid. Yung panganay naming kapatid, yun po yung pinaka-close kong kapatid sa mga kapatid ko, yung ate ko. So namatay po yun na hindi ko man lang po siya nasamahan. Isang beses lang nung nakiusap yung mga magulang ko na nakikiusap yung ate mo. Lahat ng kapatid mo ay nakausap niya na ikaw na lang ang hindi nakakausap pa niya. Nung pong umuwi ako nun sa amin, yung ate ko, kalansay na po talaga siya. Cancer po kasi yung sakit niya
Kalansay na lang talaga. Tapos nung nagising siya ng madaling araw, kinausap ko. Actually yung salita niya parang ano na lang, isang bulati na lang ang hindi pumipirma. So ano talaga, mamamatay na siya. Sabi niya, gusto ko na magpahinga. Ako po kasi ayokong pinapakita sa family ko na umiiyak ako. Nung pong namatay siya, so marami. Namatay yung mother ko, namatay yung father ko. Wala naman silang wala naman silang ambag itong si Daniel Rason. Nung buhay si Brad Eli. Yun pa, Brad, yun pa nga merong lumabas na nabasa ko kasi nakaano yun sa YouTube na wala ka daw utang na loob. Pinagamot daw yung magulang mo, pinalibing daw ni kuya, tapos ganyan daw yung ginawa mo, ikaw daw yung walang utang na loob. So syempre kaming nakakaalam, masakit din sa kalooban namin na bakit ganun yung lumalabas na paninira sa'yo. Kaya ngayon, naitanong ko na kung paano kanila trinato, kung talaga bang mabuti silang pamilya, at bakit ka umalis din sa pamilya na yan. Para malaman din ng ibang nakikinig. At kung sakali man na mapakinggan ng mga panatiko sa loob, maikumpara nila anong reason bakit ka po umalis sa pamilya nila na tinuring natin na akala natin sila yung banal, sila yung pinili ng Diyos, bayan ng Diyos. Kasi doon tayo naanib. Yun yung pinanghanwakan natin na akala natin ito yung totoo, ito yung bayan ng Diyos, tayo ang maghahari sa 1,000 taon. Mostly, yan ang paniniwala ng mga nasa loob. So ngayon, dahil ikaw po na nakasama mo sila for almost 20 years, at least marinig ng mga panatiko yung side mo. Bakit mo ginagawa na nag-e-expose ka na para malaman ng mga ibang kapatid ano talaga yung reason. Ano ginawa sa'yo? Opo. Ano po sila? Malupit po sila. Malupit po sila. Alam po yan ng mga kapatid na nakasama namin sa Brazil. Doc Ted Vasquez, Sis Beth Vasquez. Ano yan? Doktor at saka nurse na mag-asawa yan na nasa Brazil. Alam niyo po yan kung gaano kasama ang pag-uugali nung magulang ni Daniel Rason. Sis Lanlan, Mangiliman, asawa ni Brad Odel Mangiliman. Alam niyo yan. Brad Josel Malyari, alam niyo yan. Sis Mary Ann Malyari, alam niyo yan. Alam niyo yan mga kapatid. Sis Mayo, Sunga. Sis Pepot, Sunga, Saringan. Brad Mike Saringan. Brad Denden, Pabros Domingo. Sis Luisa Domingo. Alam niyo yan mga kapatid. Brad Eric Yaya, alam mo yan, di ba? Kaya ka nga umuwi sa inyo, nasa Brazil ka, tapos komo nagalit si ano. Kasi ganito yan si Spam. Alimbawa po, meron silang inutos sa'yo, pagod na pagod ka na dahil sa dami ng ginagawa mong trabaho. Pag meron silang inutos sa'yo, na-delay lang ng konti, pag-iinitan ka na nila. Yun po yung isa sa mga sobra pong napakalupit nila. Mas gugustuhin po nila, halimbawa yung mga pagkain, mga chocolate, etc. na mga dilata, mas gugustuhin pa po nilang mapanis yun, ma-expired, kesa ibigay nila, itulong nila sa kapatid. So ano po naging Brad? Ano po naging trabaho nyo dati sa kanila? Para sa kaalaman ng lahat. Ang trabaho, ano po naging trabaho nyo sa kanila? Trabaho po, kusinero, hardinero, construction worker, driver, masahista, pedicurista, minsan barbero. Lahat. All around? All around. All around. As in all around. Tapos ang allowance ko po, weekly, 1,000. Tapos naging 1,500. Allowance lang po. Parang pang sarili. Ano lang po yung bro? Parang pang sarili mo lang. Parang pangbili mo ng sabon, shampoo, pang ganun lang yun eh. Pero may sahod po ba kayo? May sahod po ba kayo dyan sa kanila? Wala pong sahod. Ano ka, sinungaling ka, Daniel Rason ka, sasabihin mo na pinagamot mo yung magulang ko. Pinalibing pa. Naku. Di pakita mo yung yung resibo mo. Tinanong ko yung ate ko, sabi niya, hindi, wala silang binigay kahit piso. Sinungaling kang Daniel Rason ka, ha? Ito pa bro, yung mga nagtatrabaho, ito po ba bro,
yung pagtatrabaho mo diyan kung talagang mabuti silang tao. Meron ka po bang SSS, Pag-ibig o Wala po. PhilHealth para pag Wala po. nagkasakit ka, Wala eh, po akong SSS. meron Wala kang po ano? Pag-ibig. Oh. Wala pong benefits. Oh, ngayon sabihin nila ngayon yung mga nakikinig ng mga panatiko at mga iba pang mga kapatid sa loob na yan ba is pamilya na mabubuti? Mag-ano lang sila, wag na natin tingnan yung relihiyon. Sa pangtao na lang, wag natin anihin yung Biblia. Sa pangtao na lang, kahit tayo, hindi man tayo nasa ganyang relihiyon, Katoliko man tayo, iglesia o kung ano mang mga company, pag nagtrabaho ka, kailangan meron kang SSS eh. Meron kang PhilHealth, meron kang Pag-ibig para in case na may magkasakit, at least meron kang insurance, di ba? Meron kang benepisyo kahit papaano. Ngayon, sabihin nila ngayon na sino ang walang utang na loob. Correct. Sabi ko nga po, gusto ko nga po, itanong nyo po uli yan pagka po dumating na yung kamag-anak ni Daniel Rason. Kasi yung pong first cousin po ni Daniel Rason, pupunta po dito, lumabas na daw po yung visa kanina, tumawag yung immigration sa boss ko. Ayun po, mas maganda yon para meron kang, at least hindi ka self-serving ba, naisipin nila, gumagawa ka ng kwento, kasi merong ganun, hindi, ano lang niya yan, gawa-gawa niya. Kasi mas maganda pag merong iba pa na magpapatunay na mga aakyat sa live, di ba? At saka ito pong magpapatunay si Spam, kamag-anak talaga, pinsang buo. Tatay nito at saka ni Daniel Rason magkapatid. Opo. Yun nga po mas maganda para at least mapatunayan mo rin po yung side mo na hindi ka masamang tao. Tapos ganito. Doon mapapatunayan. Bakit po ako nag-expose? Kasi, kaya lang naman ako nag-expose kasi pinablock ako ni Daniel Rason tapos pinapakalat niya na maimpyerno daw ako. Sabi ko, teka lang. Alam ko lahat ng mga pinagagawa ninyong kademonyuhan tapos ako yung may impyerno. Parang hindi naman tama. So yun, doon na nag-start mag-expose ako. Opo. At ito pa ang mga ibang kapatid, sabi nga sa akin kanina na nag-post kasi ako, sinasabi niya, hindi ba kayo magsasawa sa paninira sa MCGI, yung ganun. Sabi ko, wala kaming paninira, nagsasabi lang kami ng totoo. O sige, sabihin na natin na kayo ang tama, kayo ang magaling. O sabihin na natin may mali tao lang daw sila na nagkamali din yung mga leader na yun nagkamali. Tatanungin kita po, Brad Badong, ang kasalanan, ako naniniwala ang kasalanan dalawa lang eh. Kasalanang sinadya at hindi sinasadya, di ba? Pero kung nagtayo ka, ano po ba yun? Sinadya po ba yun o hindi sinadya? Bilang sinadya leader. O, di ba? Ngayon, kaya nga eh, tayo minsan nakakagawa tayo ng kasalanan. Sabi ko ako, hindi ko sinabing mabuti akong tao. Pero, nakakagawa ako ng kasalanan, hindi ko intentionally yun. Parang pag nanakaw, minsan ang tao nakakapagkupit dahil nagutom, dahil sa pangangailangan. Ibig sabihin, nagawa niya yun dahil nagipit siya, nagutom siya, may pamilya siya. Pero sa puso niya, hindi niya talaga intention magnakaw dahil nagipit lang siya. Pero iba po talaga na nagplano kang magnakaw, nagplano kang magpatayo ng isang business na alam mong labag yun sa tinuturo mong aral. Sabi nila, ano bang purpose? Sabi niya, ano bang purpose? Bakit niyo ginagawa yan kung kayo ay mabuti na kailangan yung manira? Ito lang sa mga kapatid na nasa loob na nakikinig na panatiko. Wala kaming purpose na para manira ng ibang tao. Nagsasabi lang kami ng totoo. At kung sinasabi nyo na kayo yung totoo, na tunay na iglesia, dapat sila rin mismo sumusunod sa utos. Sinadya nilang gawin yun di ba? Sinadya nilang gawin yun. Paano nila masasabi na sila yung totoo? Nagtayo na nga Nagbenta na nga ng alak mahirap bang intindihin yun? Ano ba yun? Sinadya o hindi sinadya? Sinadya po. At saka yung ginagawa nilang pangka-character assassinate, pagpapasama sa pagkatao ng isang kapatid na nag-exit, sinasadya Intentional yung ginagawa nila. Alam mo, Daniel Rason, inihintay ko nga na idemanda mo ko. Kasi mapapahiya ka talaga, Daniel Rason. Maniwala ka sa akin, mapapahiya. Ito pa bro, merong isang kapatid na nagtatanong,
Bakit po tumagal po kayo sa kanila ng 20 years? Eto, tanong din to ng mga karamihan, di ba, kahit sa mga tumagal sa iglesia. Ikaw sa opinion mo, bro, sa nararamdaman mo sarili mo, bakit ka rin tumagal ng 20 years? Actually, ganito sa tingin mo? Every time na nagkakaroon po ako ng problema, ang pinagsasabihan ko po kasi, si Sis Mary Ann Malyari, lagi akong umiiyak. Kay Sis Mary Ann Malyari, yung kapatid ni Brad Josel Malyari na bautisadora. Ang sabi ni Sis Mary Ann Malyari, pwede ka namang maglingkod sa Diyos ng kahit hindi ka connected dyan sa mga yan. Bakit ang tigas-tigas ng ulo mo? Sabi ko, napamahal kasi sila sa akin. Lalo na yung pamilya ni Brad doon. Kasi sa akin po lumaki yung yung mga bata, yung mga anak ni Brad doon. Yung pong kumalat na nag-viral na video na na nanood ng Taylor Swift. Wala po yun, nandun na ako kila Brad doon. So napamahal na po sila sa akin. Ngayon, regarding po dyan sa hindi na po kasi yung tinitignan ko Sabi po kasi ng Biblia, bakit hindi bagkus kayo padaya? Bakit hindi bagkus ninyong tiisin ng kalikuan? So ako po mismo, Sis Pam, mga kapatid, ako po mismo, there are many instances na gusto ko nang mag-quit. Kaya lang, pagka nag-quit ka po kasi sisiraan ka nila. Kaya po, sinisiraan ako sa Canada, sa Guam, sa US. Brad Josel, Sis Ranza, saksi po kayo dyan, di ba? Na nung nagpunta ng Canada si Betrason, sinabi niya na na inaway ko daw siya. 'Di ba? Ang initial reaction mo nga nagalit ka sa akin, Brad Josel. Pero after a while, sinabi mo kay Ate Ranza, teka lang, hindi tayo pwedeng magalit kay Badong kasi di naman natin alam yung side niya. So ayun, kaya hindi na nagalit sa akin si Brad Josel. Brad Josel, alam mo 'yon, nung sinamahan mo ko na puntahan, dahil sabi mo sa akin, kinulit-kulit mo ko na regalo na lang natin kay Kuya dahil magsasabat na siya few days from now. So pinuntahan namin yung parents niya sa Kalumpang. Ilang beses nga kaming nagpabalik-balik sabi niya, Badong, paki-sure mo na makausap natin ngayon kasi wala na akong ibang time. Sabi ni Brad Josel. Brad Josel, alam mo yun, di ba? At ikaw nga nagsabi sa akin na kinukulit ka ni Bet Rason at saka ni Dan Rason na paaminin ka bakit tayo nagpunta doon. Di ba sabi mo inuhuli ka nila? Sinabi mo sa akin, hindi ka naman nila mahuhuli. Brad Josel, lang po, paganahin nyo lang po, Brad Josel, yung diwa po ninyong makadiyos. Alam nyo po ang totoo, Brad Josel Malyari. Alam nyo po na demonyo na po yung nangunguna dyan. Wag nyo na pong wag na po kayong maging blind follower, Brad Josel. For the sake of Mamilet. At saka, for the sake ng iyong mga anak, ni Pau Pau, ni Pia, at saka ni Pepel. Kaya, yun po, minahal ko sila, pero hindi nila ako minahal. Sabi nga ni Sis Mary Ann Malyari, na kapatid ni Brad Josel Malyari na bautisadora, sabi niya, iyon nga mahal mo sila, pero ikaw, hindi ka nila mahal. Sinisiksik mo masyado yung sarili mo. So, ayun, naging tanga po ako sa madaling salita dahil sa takot. Dahil hindi ko kasi pagmamahal po yun Brad Badong. Pag minsan kasi, pag mahal natin yung isang tao, kahit nga sa mag-asawa, di ba? Minsan pag ang asawa mo, kahit may ibang asawa, tinatawag battered wife, nananakit. Tinitiis mo yun dahil sa pagmamahal Yun kasi yung pagmamahal Minsan nagpapadaya tayo kahit na alam na nating niloloko tayo, di ba? Pero pagka nagising ka sa isang bagay, kahit sa isang relasyon, ako nagmahal din ako Pero martir din ako hanggang umabot na sa punto na napagod ka na, nawala na yung tiwala mo, nawala na yung pagmamahal mo, respeto mo, kasi paulit-ulit kang niloloko. Puro kasinungalingan yung sinasabi. Darating sa punto na magigising ka na parang pagod ka na. Ano ang una mong gagawin pag nalaman mo yun? Di ba aalis ka? Makikipaghiwalay ka?
Ganon, di ba po? Opo. Ganon din tayo sa iglesia. Ganon din tayo sa iglesia. Sinasabi nila, saan kami pupunta? Huwag niyo isipin kung saan kayo pupunta. Alam niyo nang kapag alam niyo nang niloloko kayo, ginagago na kayo ng isang reliyon, umalis muna kayo bago kayo maghanap kung saan kayo pupunta. Opo. Kasi ganon din sa relasyon eh.